Sabi ko 150 lang yung magagastos nyo in peso ha. Kung ano kayo. Although sabi naman nila, excuse nila baguhan daw sila, first timer nila magpunta travel. Sabi ko ako din first time dito sa Malaysia. Sabi ko first time kong magpunta dito. Sabi ko may Google napakabilis ng mag-Google ka tapos yung hotel mo may direction naka-detailed yung direction kasi ako nag-booking.com ako yung hotel ko naka-detailed yung direction paano ang sasakyan, saan bababa, kung magbabas, kung mag-train, kung magta-taxi, naka-detailed siya kung halimbawa pagkababa mo sa station ilang minuto ang lalakarin papunta sa hotel or ano ang lilipatan kung lilipat man sa kabilang train platform. So napakadali lang. So I hope next time sabi ko try nyo mag-DIY kasi makakatipid na kayo at the same time experience yun sabi ko experience na matututunan nyo na kayo lang ang nakakaalam o kayo lang yung kumbaga syempre bawat experience na ganyan iba-ibang design pero parehas ang experience pero iba-iba lang yung paraan, di ba? So sabi ko syempre sabi ko next time mapupunta kayo alam na ninyo paano makakatipid kayo at the same time may educate kayo paano ang transportation system ng isang bansa. Ako talaga ganun ako, sabi ko yung factor na ligaw normal lang yun normal lang yun. Ang mahalaga magtanong ka. Magtanong ka, huwag kang magtanong sa kung saan magtanong ka halimbawa o sa train magtanong ka sa guard o kaya doon sa counter, sila mismo magtuturo sa iyo. Pero kung yung tatanungin mo yung dumaan lang tatanungin mo hindi ka nila maiintindihan kung hindi sila English speaking o pwede rin ituro sa iyo mali, di ba? Kasi hindi nga kayo magkaintindihan ng maayos o hindi rin niya alam kung saan. So ako ganun ang ginagawa ko. Nagpunta ako ng Singapore, nagpunta ako ng Hong Kong, nagpunta ako ng Taiwan. DIY lang yun. Walang basta sinunod ko lang yung kung ano. Kasi ang una kong ginagawa talaga, magbubook ako ng flight. Pagkatapos ko mag-book ng flight, saka ako mag-book na sa booking.com. Pero beforehand, bago ako mag-book ng flight, nagtitingin-tingin na ako kung saan mura, saan mura yung mga hotel o ano yung accessible na mga hotel, yung malapit sa train, malapit sa station ng mga bus, malapit sa mga attraction. Yun ang ginagawa ko. So, i-google muna naman what is the best place to mga ganon, top 10. Tapos, titingnan muna kung wag kayong matuto kayong magbasa. Yan lang ang advice ko. Matuto kayong magbasa, wag kayong manunod na lagi doon sa mga vlogger. Kasi minsan mamimislead kayo dahil yung mga vlogger na yon usually, first time din lang nila doon. So, ang nangyayari, nag-feed sila mostly ng misleading information. Kaya, nami-mislead ka rin. Di ba? Hindi katulad ng kung ikaw yung mismo, binasa mo sa isang article, yung halimbawa, yung train station, pumunta ka sa mismong website ng train company nung bansa na yun. Diba? Rapid KL Transit. Pumunta kayo doon, nandun yung mapa, nandun yung station at kung ano-ano man na dapat mong malaman. Kaysa sa manonood kayo, lilituhin lang kayo, kaysa magbabasa kayo sa isang blog na hindi naman verified, namimisilid kayo o kaya mag-join kayo sa isang DIY group travel, mamimislead din kayo kasi yung mga yun usually nagpo-post lang sila para lang may mamema. May iba dyan, hindi pa talaga nila na-experience yun narinig lang nila, nakita lang nila, nabasa lang nila, na panood lang nila, makishare na sila kunyari na-experience nila. So maganda talaga magbasa kayo sa lehitimo or verified na page na pupunta.
So, ang mga napuntahan ko dito, ah, KLCC, train lang ang ginamit ko. Ito pala, pagpapunta ng Batu Cave, lagi ang ano ninyo kung saan man kayo pupunta. Ang pinaka the best na wisdom na may bibigay ko dito sa Kuala Lumpur kung pupunta kayo. Lagi kayo pupunta sa Central Station. Kasi doon sa Central Station, doon yung pinaka dugtungan or doon magta-transfer ka from MRT to LRT to monorail to KMT, commuter train, ganon. Doon mismo sa Central. So kung halimbawa pupunta kayo sa Chinatown o sa KL Central kayo, then after KL Central, saka kayo sasakay ng halimbawa Pitang at Pasir Sini. Sa Pasir Sini kayo bababa station, then exit E. Paglabas mo niyan, Pitaling Street na, then yan na, may mga tindahan na maano mo na yung mga kung ano yung mga paninda doon. Within the Chinatown na yun. Pagkalabas na rin yung mismo nung station, yun na mismo. Basta dapat ang labas mo exit A. Kung papunta naman kayo sa Batu Cave, KL Central ulit, then sa KL Central, punta kayo sa KMT, yung commuter train nila. Doon makikita mo Bato. So doon naman, credit card lang ang tinatanggap or debit card. Hindi sila tumatanggap ng cash. Tapos, magbabayad mo, pupunta ka sa baba, magbabasa ka kung ano ang platform ang sasakyan mo. Kasi pagpasok mo naman, nandun yung nakasulat, naka-arrow kung papuntang platform B ka, pasahin mo, may Batu Cave dito, nasa platform B, doon ka sa platform B. Tapos pagbaba mo naman, yung train may naka-arrow din doon sa baba kung ito ay platform A, kung ito ay platform B. So, ayun, pagka-bayad nyo sa 2.50 ringgit lang ang pamasahe mula KL Central hanggang Batu Cave. Tapos, mga 6 yata na sa station yun bago dumating sa Batu Caves. Tapos pagdating sa Batu Cave, bababa ka lang. Tapos sundan mo lang yung mga tao na lumalabas. Ayan na, lalakaran mo lang. Tanaw mo na yung Batu Caves doon, yung may mga unggoy, mga ano. Wala naman restriction doon. Basta kung papasok ka lang sa temple nila, huwag ka lang magsasapatos. Yun lang. The rest, okay na. May kainan din doon. May mga unggoy, may mga kalapati, tapos may aakyatin ka na mataas na na parang ang dulo cave siya. Ayun. Cave na wala naman, basta cave lang siya. Ayun. Tapos, ayun, bababa ka uli. Mataas siya. Kasi ako nung inakyat ko, pawis na pawis ko eh. Pagbaba ko, 1 litrong tubig ang nainom ko eh. Ayun. So, pagbalik mo naman, ganun din. Kung saan ka lumabas, doon ka rin papapasok. So, aakyat ka uli doon, then magpipindot ka na doon. Magpipindot ka, hanapin mo lang KL Central uli. Magbabayad ka uli, itatap mo lang yung credit card, yung debit card mo, basta Mastercard, Visa, ayan, may nakalagay. Itap mo lang, 2.40 lang ang pamasahe. Baba ka na naman sa KL, ganon. Yung galing naman sa airport, ang pinaka-the best, pagkalabas mo, lalakarin mo lang yan. Kasi paglabas mo, mall na. Pero pag diniretso mo yon, makikita mo na yung KL Express, Clia Express train. Doon ka lang sasakay. Ang tinatanggap lang doon, card. Either debit card, credit card. Itatap mo lang doon, tapos papasok ka na. Then, pagkapasok mo, sakay ka lang. Then, mga ilang station yun mga almost 30 minutes ang biyahe mula doon hanggang KL Central. Then, pagdating mo sa KL Central, mag-exit ka. Umakyat ka lang, exit ka sa KL Central. Then, sa KL Central, kung saan yung dapat ang itatanong kung saan ang titirahan mo, mo lang, i-Google from KL Central to what train ang sasakyan mo.
Okay. Today, uh, uwi na ako. May kinain ako na, ano bang pangalan yung kinain ko? Kumain ako ng chili pan meat. Napakaanghang. Akala kong mild lang yung pagkaanghang. Hindi pala. Talagang maanghang. Ang isa sa mga napansin ko dito at nakita ko, napakadami palang mandurukot dito sa Malaysia. Oo. Yung bag ko, 2 beses ko nang napansin na nabubuksan. Wala naman siyang makukuha dahil yung bag ko talaga, yung portion na nandun yung mga importante, inilalak ko. So, madalas sa mga MRT station o yung mga train station may nabubuksan yung mga bag. Kasi may nakita rin ako na dinukutan. Ayun, inaway-away niya yung ewan ko kung Indonesian yun o parang Indian o parang Bangladesh, hindi ko alam, basta maitim. Ayun, so isa sa mga napansin kong loophole. At saka ang dami pala dito kagabi kasi nagpagabi ako. Ang dami palang natutulong sa mga bangketa dito. Madami palang mahihirap dito. Sa araw naman napapansin ko ang dami rin mga namamalimos. So yun ang mga nakikita ko maliban sa previous na sinabi ko na mga hindi magagandang nakikita ko o na-experience ko pagpunta ko dito sa Malaysia. So far, okay naman. Naging maayos ang lahat sa kabuuan. Although madaming mga talagang first time, sa dami na ng travel ko, first time na ganun ang mga nagyari. Talagang sunod-sunod yung parang hindi umaayon. So, ayun. At saka dito sa Malaysia, wala gaano mapupuntahan. Parang ano lang siya. Parang dapat pag nagpunta ka dito, pinaka 3 days and 2 nights. Mapupuntahan mo na lahat. Wag lang kayong ano ba yun, yung mga travel agency, yung mga package, wag. Kasi ito, nagpunta ko ng Batu Caves kahapon. So napansin ko, may isang grupo dumating na sa van. Mga Pilipino. Sabi ko, sabi ko, buti kayo may service. Pero sabi ko, mas maganda kung commute kayo, matututo kayo. Sabi ko, magkano ba ang binayad niyo? Sabi niya, 10, 14,500. Dapat daw 15 yun, tinawaran sila ng 500. Yung iminit nila, Pilipino, na dito na nakastay sa Malaysia. Tapos, parang sila yung susundo sa airport. Sabi ko, alam mo kung nag-DIY kayo, napakadali lang, sabi ko. Pagkababa nyo, pagkalabas nyo sa arrival area, sabi ko, maglalakad lang kayo ng konti. Ayun na yung Clea Express train. Sasakay lang kayo hanggang Central. Ang pamasahe lang is 3.80 ringgit. So magkano lang yun. Tapos mula KL hanggang Batu Caves, sabi ko 2.50 lang yung binayaran ko sa credit card. Yun nga lang, yung papunta sa parehas credit card ang ginamit ko. Sabi ko, ayan, dito ka na, pagbaba mo mismo. Tapos kung papunta ka naman sa hotel, pwede. Sabi ko, napakamahal. Sabi ko, mantakin mo, 100 plus lang ang nagastos ko mula airport hanggang dito sa Batu Caves. Kung nag-train ako nang walang problema. So sabi ko, napakalaking taga naman. Parang 1 for kada isa sa Samantala sabi ko, mga 150 lang ang magagastos na. So, pag
mula 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 Clea, mula Kuala Lumpur International Airport Terminal 2, sakay ka ng Clea, credit card ang gamit, debit card, basta may Master, Visa na nakalagay or Amex. Then after that, mag-a-alight ka sa KL Central Station. Aakyat ka, mag-exit ka. Pag-exit mo, ayan, andyan na yung mga train. Para kasi siyang pinaka-depot ng lahat ng train station nila. Nandun na yung MRT, LRT, KMT, basta lahat ng Mon train. Halo-halo na siya doon. Halo-halo na siya. So, doon ka lang mamimili kung saan ka. Kung halimbawa may location, may alam mo na yung location ng accommodation, i-type mo lang. Halimbawa, anong address, kompleto address, what station ka bababa. Ilagay mo kung anong station. Okay? Ano yan kung anong station ka bababa. O hindi yan ang sundin mo. Lagi mong tatandaan dito sa Malaysia, yung train nila may iba tumatanggap ng cash, yung iba hindi. Yung ibang train katulad ng KMT papuntang Batu Caves, card lang ang ina-accept nila, Mastercard at saka Visa. Pag American Express hindi na tinatanggap. Kung halimbawa Red Line papuntang Jalana Chaya, Red Line, yun, kailangan mo ng cash kasi bibili ka doon sa machine ng token. Yung token, pagpasok mo, itatap mo, tapos paglabas mo, yun yung parang LRT sa atin dati, di ba, na di-token. Ay, ganun ang style. So, ganun lang. So, ano pa ba? Ayun, yung, kung papunta ka naman ng KLCC, Petronas Tower, punta kang Petronas Tower, from KL Central, sakay ka ng KLCC. Bababa ka ng KLCC. Tapos sa KLCC, sundan mo lang yung mga taong lumalabas. Sundan mo lang kasi ang ang labas mo mall. Isitan Mall o kaya yung Soria KLCC. So, or Ampang Park or KLCC Park. Yun lang. Ang pamasahe lang is 2.40 ringgit. 2.40 ringgit mula KL Central. Yun lang. Sakay ka lang, garahin mo, pakinggan mo yung nag-aanong sa train, kung anong station na, kung KLCC ka, baba ka sa KLCC, then sundan mo lang kung saan lumalabas sila. Sundan mo lang. So doon mo tapos pagdating mo doon, yung lalabas ka ng mall, yung Soria, may park yung KLCC Park. Yung KLCC Park yung may parang man-made na lake doon. Ayun, yung Petronas Tower makikita mo. Nakatabi siya ng Four Seasons Hotel. Ito Four Seasons Hotel, may Isitan Building, tapos Petronas Tower, tapos may katabing tower uli, tapos Grand Hyatt, Mandarin muna. Nasa ka Grand Hyatt. Ayun. So, yan lang. Napakadali lang. Kung pupunta naman Genting Highland, madali din lang. Alam mo, lahat madali lang gamit ang train. Lahat connected. Kung yung iba naman gusto mag-taxi, mag-grab, okay lang. Kaya gusto ninyong gumastos ng todo. Kasi mura lang ang train nila dito sa Malaysia. Napakamura. Napaka-convenient ng kanilang transportation system. Kahit peak hour, siksikan, sa kanila rin, peak hour sa kanila is 7 to 9 ng umaga, tapos 5 to 8 ng gabi. Siksikan ng mga train nila. Pero hindi sobrang siksikan kasi mabilis yung train dumadating every now and then, hindi katulad sa atin na ang train after 15 minutes, after 10 minutes pa dumarating. Sa kanila continuous kaya hindi naiipon yung pasahero. At the same time, hindi gaanong nagkakaroon ng siksikan kahit rush hour. Ayun ang magagandang aspeto sa Malaysia.
pagdating sa iyan ang maganda sa Malaysia kasi pagdating sa transportation nila. Thank you. Pagdating sa transportation nila, very efficient ang kanilang mga trains. Even the buses. At saka ang maganda kasi on time. Yung bang hindi naghihintay kung punoy, walang tao, hindi aalis. Maganda sa kanila, dire-diretso. Kaya nga hindi naiipon yung sa atin kasi iniipon muna yung mga sasakay bago umalis, di ba? So, dapat ganun ang gawin natin ng Pilipinas. Kasi yung train nila, parang katulad lang ng train din natin na LRT. Ganun ang style ng train nila. So, maganda ang transportation system nila. Pagdating naman sa sa expenses, hindi siya mahal. Hindi siya mahal, especially in accommodation. Ang food din hindi rin mahal. Ang pamasahe hindi rin mahal. So, mura ang Malaysia. Compared to Singapore, compared to Hong Kong, Malaysia, napakamura niya. Accommodation, pamasahe, pagkain, mura ang Malaysia. Then, ang mga building nila, skyscraper na rin. Matataas din ang mga building nila. Matataas. Tapos, magaganda yung mga architectural design ng mga building nila. Then, pagdating naman sa mall nila, yung mall nila, hindi sobrang malaki. Yung hindi katulad sa atin ng malaking malaki. Pero, ang mall naman nila, ang mga paninda, mga branded. Oo, nandun yung Louis Vuitton, Che Guevara, Dior, Furla, Polo, mga ganun. RM. Nandun lahat. Hermes. Nandun. Halos high-end. But hindi katulad sa atin, yung mga store is more on local brand, di ba? Hindi. Sa kanila, more on talagang branded brand. Pero hindi kalakihan ng mga brand. Tapos yung Petronas Tower naman, siya, paggabi, iniilawan siya, nag-iiba-ibang kulay. Tapos yung KLCC Park naman, nagkakaroon siya ng show. Nagkakaroon siya ng fountain show. Nag-i-start ng alas 8 ng gabi. Tapos, may part naman na pwede kang ikot-ikutan. Usually, mga tao doon nag-shopping. Tapos, may malapit din doon na mosque ng mga kapatid natin Muslim. Maganda rin yung lugar. Ayun. So, maganda ang place, maganda ang kanilang mga building skyscraper. Pero, karamihan naman ng mga building nila, mahahalata mo, mga luma na rin. Mahalata mo, lalo na pag magpunta ka na sa bandang Kuala Lumpur City, mga ganon, mga palayo-layo na ng city, mapapansin mo na medyo maliliit na rin yung mga bahay doon. Ayun. So, parang sa atin din lang, kung saan na ang sentro, doon din nakatambak yung magagandang building, nakatambak yung mga tao, doon din. Pero ang hindi mo lang makikita, yung mga shanty na maliliit na bahay, nagigigit na, walang gaano. Kung mayroon man, iilan lang. So, yun ang kagandahan. Tapos, pwede kang magpunta ng Chinatown, pwede kang magpunta ng Little India. Yung Little India, sa lang yun, sa KL Central. Bababa ka lang, di ba may mall doon na Inyo Central Mall. Bababa ka, papasok ka lang doon. Kaya kahit bumaba ka lang, lalakarin mo lang sa kabilang side, nandun na yung Little India. Sa naman sa Chinatown, kung pupunta ka, Pasay City naman ang bababa. Basta kung Little India, KL Central na. Kung Chinatown or Central Market or Merdeka, kakalapit na yun doon bumaba kayo sa Pasay City. O kung pupunta naman kayo sa Kuala Lumpur Tower, the best na bababaan nyo is
Bukit Nanas.